Hi guys! So update lang tayo kasi ang dami pa rin nagtatanong tungkol sa visa ng Albania. So ito yung visa C sa e-Albania. So punta lang kayo sa website na e-visa.al. So ipa-flash ko sa screen yung website na kung saan kayo mag-a-apply. And DIY lang to guys. DIY. Wag na kayong mag-agency kasi madali lang to. Makakasave pa kayo ng pera, makakasave pa kayo ng time. So, ayan guys, makikita nyo sa website nila, i-click nyo lang yung apply now. Na-click nyo yung apply now, ang lalabas dyan is yung mga important information before application. So, syempre, hindi ko na yan iisa-isahin kasi mababasa nyo naman yan. Dito lang ako sa guide para lang mas mabilis na yung application nyo. So, pagka-scroll down guys, meron dyang exemption of visa to enter and stay in the Republic of Albania. So, nandyan yung mga details kung sino-sino yung pwedeng pumasok ng Albania na walang visa. So guys, i-check nyo lang yung exemption of visa dahil baka mamaya meron kayong Schengen visa, meron kayong USA visa na nagamit na. At valid pa siya, hindi pa siya expired. So, makakapasok kayo ng Albania pag meron kayong ganyan. So, next, dyan, select the desired visa type. So, syempre, pag tourist kayo, i-check nyo lagi yung electronic visa. Hindi naman sila nag-i-stamp. No, hindi naman nila kinukuha yung passport. So, electronic visa. Scroll down, makikita nyo dyan yung select the desired visa type. Syempre, kung tourist ka, visa C. Okay. Visa C yung i-check mo dyan. Pag scroll down nyo guys, makikita nyo yung type C visa, yung visa for tourism. Pagka-click nyo ng visa for tourism, lalabas yung mga requirements. Kung ano-ano yung mga kailangan nila para sa inyo. And then, makikita nyo sa baba nun, apply. Click nyo yung apply. And then, magkakaroon, lalabas dyan yung form. So, sa form, bali, parang basic lang naman to information. Tungkol lang naman din sa inyo to at sa travel nyo. So, yung number 1, yan yung country or place of residence, guys. Kung saan kayo nag-a-apply. Kung nasan kayo ngayon, and ano yung consular office doon. So, example, United Arab Emirates. Kung nasa UAE ka, syempre ang consular office niya nasa Abu Dhabi. Tapos, yan, family name, yung pangalan mo, date of birth, yung mga ganon, personal ID or passport number. Ganyan guys, yung mga basic details lang na tungkol sa'yo. And next, andyan yung passport information. So again, passport mo lang din, lahat din ng information na kailangan dito is nasa sayo. Next, yung visa information. So mostly dito is kung saan ka, main destination mo, individual visa, kung anong visa type yung ina-apply mo, and yung purpose ng travel mo. Kung magta-travel ka mag-isa, date of arrival, date of departure, syempre guys, alam nyo yan dahil nasa ticket nyo yan. Kung kailan kayo papasok ng Albania at kailan kayo lalabas ng Albania. And then, means of transport, kung paano kayo papasok ng Albania, air, sea, of course, air. And then, kung ano yung airport na lalapagan. And then 14, kung meron kayong permit dun sa final country. Meaning, paglabas nyo ng Albania, kung pupunta kayo ng UAE, kung meron kayong visa para makapasok ng UAE. So, syempre, yes yan. Tapos, authority of issue yung number 15. Example, yung visa mo is Dubai visa, saan, sino. So, siguro company name yan. And then, lagyan nyo na lang yung Dubai, UAE. And then, other visa, sa baba niyan, meron yung other visas and their period of validity. So, other visas, example, meron kang visa sa Schengen, sa Europe, or sa US, or sa UK, lagay mo dyan. And then, next, number 2, previous stays in Albania. So, guys, ilang beses ka nang pumasok ng Albania? Kung wala, meron dyang NA. Kung 1, 2, 3, meron din dyan, or more, meron din dyan. So, ilagay nyo lang din. So, now, next, family members tayo. So, additional information on applicants' family members. So, 1, yung family name ng husband mo or ng wife mo. 2, family name at birth, again, kung ano yung apelyido ng asawa mo nung pinanganak siya. And number 3, yung pangalan niya. And then, yung number 4 naman is kung kailan siya pinanganak, and then kung saan siya pinanganak. Yun naman is yung number 5. And then down, guys, makikita nyo dyan yung children. Application must be submitted separately for each passport.
So, kung may mga kasama kayong mga anak nyo, anong mga pangalan nila, pero kailangan nyo pa rin silang i-apply ng separate. And then sa pinakababa, ang nakalagay dyan is personal data of Albanian citizen or resident you depend on. Ito naman guys, yung mga host, yung nag-invite sa inyo na nasa Albania, lagay niya siya dyan. Yung details niya, nationality, date of birth, passport number, and yung relation niyo sa kanya. Importante yan guys. And kung i-fill up nyo tong part na to, kailangan meron kayong invitation letter na galing sa kanya. So, next tayo guys, dito tayo sa additional information on applications host. So, dito guys, kung meron kayong invitation or kung meron kayong host na nasa Albania, ilagay nyo dyan yung details niya. Kung wala naman, details ng booking nyo. So, syempre, i-research nyo na lang kung nandoon yung mga email nila, yung number ng hotel, ganon. So, dalawa lang yan guys, okay? Host or yung hotel name and hotel address nyo, ganon. So, next, makikita nyo dyan, additional information. Dito tayo sa address and contact. So, applicant's home address, kung saan ka nakatira ngayon, yung telephone number mo, and then 3, yung email address mo, and then number 4, place and date. So, ilagay mo dyan, example, Dubai, and 30/3/2026. Yung date ngayon, kung kailan mo siya ipapasa. So guys, dito tayo sa last, yung upload documents. Number 1 dyan is proof of employment from their country of birth or country of residence. So example, nasa UAE ka at working ka, ang kailangan mong ilagay dyan is yung contract mo. Kung hindi ka working and self-employed ka naman, is yung trade license mo. Number 2, photograph of the applicant. So guys, dito meron silang nakalagay na measuring. So dapat kung ano yung size na naka-indicate dito sa website nila, yan din ang susundin nyo dahil hindi siya mag-upload. Na-try ko na. And then, next. So guys, number 3 naman para to sa mga minor. Kung ano yung hinihingi dyan, yun na yung i-attach nyo. Hindi ko na yan i-discuss kasi wala akong experience. So guys, number 4, document showing a booking in an accommodation facility. So again, dalawa lang to guys. Kung meron kang host, i-upload mo dyan yung invitation letter ng host mo at yung apartment contract niya or title ng bahay nila or yung hotel booking mo. Kunwari nag-book ka sa booking.com, meron yung confirmation sa email mo, yun ang i-upload mo dyan. Number 5, document showing that the applicant has sufficient financial means for living. So guys, dito kailangan mong i-upload is yung bank statement mo. Katunayan na meron kang pera, meron kang panggastos doon, ganon. Number 6, round trip ticket reservation document. So this number 6 guys, hindi mo naman kailangan ng confirm na book. Ang ginagawa ko dito is nagbubook ako sa airline. Tapos ang pipiliin kong payment doon is payment over the counter. So doon sa over the counter, meron kang 24 hours para isettle yung payment. Otherwise, it will be cancelled. So, syempre, yun na yung ginagawa ko dito at yun ang huli kong ginagawa para pagka-submit ko dito, submit ko na rin yung application ko. Number 7, residence permit more than 12 months. So, eto guys, again, yung residence permit mo. Kung nasa ibang bansa ka rather than your own country. Number 8, the full bank statement showing the money going in and money leaving for your account for the last 12 months. So, yes guys, the last 12 months, kailangan mo ipakita dito. So, kailangan mo siyang i-scan ng 1 PDF file kasi isa lang naman yung masasubmit mo dyan. So, pagsamasamahin mo na sila para masubmit mo siya in one file. So, number 9 guys, photocopy of the valid travel document and previous or current visas. So, yung mga Schengen visa, USA, UK, etc. na hindi pa expired. So, ang gusto nila dyan is yung photocopy ng passport mo and then isama mo yung mga visa mo kung meron kang visa ng Albania or yung mga nabanggit sa 1 PDF file. So, yung akin guys, nagpasa ko ng application ko is March 11, March 14, nag-send sila sa akin ng email na kailangan ko daw i-update. Ito nga, number 9. Dahil
nilagay ko sa application ko, 3 na yung Albanian visa ko. Pero ang nilagay ko lang dito sa number 9 is yung last na visa ko na galing ng Albania. So, pinapa-upload nila sa akin lahat kasama ng passport ko. Then, April 14 yon nung nag-email sila. April 15, again, nag-email sila kasi kailangan ko daw ipasa yung invitation ng asawa ko at saka yung kung saan siya nakatira. Hindi naman siya kasama dun sa host, as a host, pero dahil binanggit ko siyang asawa ko siya at nakita nilang Albanian siya, pinapa-submit nila sa akin yon. And then, after that, 16, nag-email sila for payment. And then, 25, nakuha ko na yung e-visa ko. So, ganun siya kabilis. Within 15 days lang, kung walang irregularities yung application mo, guys, makukuha mo na siya. So, hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos or kung naintindihan niya explanation ko. Pero, comment kayo below kung meron pa kayong mga ibang tanong na hindi ko nasagot. Yun lang. Good luck!